guys! Ayan, nagbabalik na naman kami sa panibagong episode ng... In the Right Corner! Siyempre, kasama pa rin ang nag-iisang Kuya Dwayne. At the one and only, one of one. Wah! Class A. Ano ba yan? Original. Yan. Almira Shield. Authentic. Authentic, Class A mo pa. Original na nga. Hindi. OG. OG. OEM. Oo, ano pa? ayan. Simula na naman ang kwentuhan itong walang humpay. Nasasanay na ako na parang every week nagkukwentuhan tayo, ano? Sa sobrang sanay ko nga, kumuha ako ng kape. Oo. Extra strong. Kasi mga 2 days to, no? Hindi, para ipaglaban ka. Oo. Anyway, para mahaba-haba itong kwentuhan. Doon mga nakaraang topic kasi natin, Kuya. Ang gaganda ng mga nakaraang topic natin. Ganda, ang dami nagko-comments actually. Oo. Ang dami palang nakaka-relate, di ba? Yung mga normal na kwentuhan lang natin dati. Maraming palang nakaka-relate. Maraming parang feel nila kasama din sila sa topic. Yun yung sinasabi na minsan kailangan lang nilang kakwentuhan na natagpuan nila sa atin. Ang ganda, ang sarap sa feeling nung, may mga nababasa akong comments na, I'm listening to your podcast while kung ano man yung ginagawa nila. Mm-hmm. So, parang sarap sa feeling na yung whatever we are doing right now keeps them company, so to speak. Ayun, ang ganda nun. Keeps them company. Di ba? Dahil dyan, magbigay ulit tayo ng isa pang usapin na mali mo maraming may gustong makipagkwentuhan. Ito yung topic na may iba na ayaw nilang harapin tong usapin na to. Kaya hanapan natin ng magandang side. Okay. Alam mo kung ano to? Hindi ko pa alam. As usual. Oo. Good in goodbyes. Okay. Good in goodbyes, yes. Pag-usapan natin, Kuya, yung... Actually, hindi ko alam kung paano natin ito sisimulan. Pero naisip ko lang, nung naisip ko tong topic na to is... lahat naman ng bagay may maganda doon, kahit na parang ang hirap niya sa ngayon. Diba? I mean... In general to hindi lang, kasi syempre pag akala ng mga tao, goodbyes, love life, hindi lang yon, many things. Goodbye sa career na nakasanayan mo, family, family members, yung mga lumalayo, friends. Tsaka yung talagang nawala na dahil nangailangan ng angels in heaven na nauna na sila. Their time came. Yes. And iba pang klase ng goodbye. So, okay. Baka ito yung maging strength nila na pag-usapan at harapin. Diba? I'm hoping. I'm really hoping kasi under normal circumstances, goodbye is really medyo heavy siya as a topic. Oo naman. Pero if we find an angle, a perspective where we can agree na we can take something out of that, I'm all for it. Dahil dyan, ang una kong tanong sa'yo, hindi ko alam kung bigla ba ito, pero ano ang pinaka-painful goodbye na naranasan mo? Painful goodbye. Okay. Hindi na ako magsasite ng relationships kasi ano siya parang by default masakit siya. Pero I will cite an example of masakit siya in a good way. There was a time siguro mga less than 8-7 years ago. I was given an opportunity para mag-travel for work. And kilala mo ako, never ko na-imagine in my entire life na una makakasakay ako ng eroplano. All the more makapunta na ibang bansa at makapagtrabaho sa ibang bansa. So, parang pipe dream yon nung time na yon. And nung mga time na yon, everybody was happy. Kayo, si mama, si papa at that time. And I didn't want to parang to have everybody along as I was going away kasi marami ako napapanood na yung mga stories ng mga umaalis tapos nag-iiyakan sila, especially mga kababayan natin, mga kaibigan natin, mga OFW. Medyo masakit yung part na yon. So ayoko. Si mama, hindi nagpapigil. Nagrenta ng adventure. Nagsama ng buong barangay para mag-goodbye. Unang masakit sa akin, nung time na nagpaalaman na, masakit sa bulsa. Oo, ay, masakit nga yung goodbye na yun. Kasi yung renta ako nagbayad. Nagtawag ng barangay, pero sponsored by you. Oo, tapos masakit din kasi mahal ang pagkain sa airport, ang aga natin doon. Pero alam mo yung sakit na sinasabi ko yung good way was, nung point na kailangan ko na mag-board, kailangan ko nang pumasok sa airport, na I was in good spirits kasi parang I was doing this for the family. This is an opportunity for myself. Pero nag-start nang umiyak si mama at saka si papa ng time na yun. Na paalis ako. Sabi ko, grabe yung kurot na yun. Kasi parang I feel like hindi naman ako lalayo ng matagal
Pero parang mag-iiwan ako ng void for a while. And I feel like ayaw ni mama nung time na yun. And si papa, hindi mo makikita yung emotion sa kanya. Pero, alam mo na may iwanang void doon eh. So, yun yung una kong masakit na goodbye. Amongst many other things amongst many things na by default masakit talaga. Ito yung first time na parang ganun pala, mahirap pala mag-goodbye, mag-detach, even temporarily, dun sa nakagisnang mong environment. Alam ikaw, meron ka bang ganun? Oo, nung nagkikwento ka, naalala ko, iba lang talaga kasi high-end ka talaga, umabot pa sa airport yung sa'yo. Ako kasi, paano ko ba i-explain? Kasi nga hindi ko kaya. Sa mga nakakakilala, hindi ko talaga kaya yung harapan na masakit, whatever, ganyan. Naalala ko si mama, I don't know kung kasama ka, ganun din. Kaya alam mo, for sure, makaka-relate dito yung mga OFWs, yung mga umaalis na kailangan lumayo. Si mama, dito sa, parang kumain lang tayo sa McDonald's. Hindi na siya pinagatid sa airport. Pero yun na yung last time na magkikita na kami kasi from dito sa Quezon City na McDonald's, ako na lang yung uuwi sa Pasay para magpunta sa airport. Naalala ko talaga nun. Sabi ko, pagtalikod na paghiwa-hiwala, yung nagbababay, sige naman, okay lang, Yung alam mo yung sobrang plain ka lang, okay lang yun, ano ka ba ma? Tapos gusto mong punuin yung lungkot na, ngayon mo, papadalang kita, may allotment ka, papagawa natin yung bahay. Pag nakaipon, para huwag ka nang malungkot. Siyempre si mama parang, sa una, mag-arbo lang sa isip niya, pero parang magsama-sama na lang kaya tayo. Alam mo, tandang-tanda ko talaga yung pakiramdam na, yung pinipigil mo, yung parang yung puso mo hinihila pa ilalim. Tapos parang nililingon, sabi ko talaga, hindi ako lilingon. Puro gano'n, hindi. Pero nakita ko siya, umiiyak kayo, siya pala, tapos parang kinukomfort mo siya, pasakay doon sa sasakyan mo, umiiyak siya. Alam mo yung ilang hingang malalim, yung sabi mo, hindi ka iiyak, kasi aalis ka eh. Tapos, alam mo ba yung comedy part kasi doon, kung bakit hindi ka kailangan umiyak? Naalala ko kasi, sabi ng magiging boss ko doon, dapat pag pumunta ka sa immigration, hindi mugto yung mata mo. Dahil baka mamaya isipin nila anong gagawin mo doon. So, yung mindset ko, huwag kang iiyak. Baka na-traffic ka. Baka, hindi rin, tsaka baka isipin, ba't tumalungkot, ba't umiiyak-iyak dito, baka hindi healthy yung pag-alis niya rito. Tapos pa nun, double blade pa yun. Dahil syempre, si mama levels lang yun. Pagpunta ng airport, tinatid ako ni Junjun, yung bunso naming kapatid. Tapos, parang during that time, may partner ako, yun din yung mahirap. Alam mo, yung habang pumapasok ako sa immigration, hindi na talaga ako lumingon. Tapos, paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo, para sa inyo to, para sa inyo to, para sa inyo to, para sa inyo to. Tapos, the moment na nandun ka na sa aeroplano, shucks, ito na, aalis ka na. Tapos naalala ko nun, kasi sa UAE ako pumunta eh. Pag nasa ere ka, pag malapit ka nang bumaba, makikita mo yung parang brown, desierto kasi, di ba? Alam mo, doon na nagsinkin na, shit, ang layo ko na sa Pilipinas. Malayo na same ako. Feeling eh, nung pinadala ako sa London, yun yung unang trip ko westward. So, and luckily, wala akong binayaran. So, pumunta ako sa London, same tayo ng feeling. Ikaw, nakita mo yung brownness of the surroundings coming down, di ba? Ako, nakita ko yung darkness at saka yung lights. Yung street lights. Nung hindi ko na mahinuha ba, yung itsura ng gabi sa Pilipinas, iba na yung orientation ng mga ilaw, tapos iba na yung itsura ng paligid, naramdaman mo na yung difference ng temperature. Parang doon na magsasink in sa'yo na parang parang may stamp na tumatak na yung goodbye in that moment kasi talagang malayo ka na. Kaya nga. Parang ang feeling ko doon, the good thing about it, though ang sakit-sakit, basic, yung nangangarap ka para sa pamilya. Technically, sabi mo nga, it's a goodbye. It's a form of goodbye for now, o hindi mo masabi, ilang taon. Pero yung fact kasi nang malayo ka sa mga mahal mo sa buhay, ibang level yun eh. Ibang level yung kailangan yung mindset mo matatag. Kasi yung nasanay ka na kung ano man mangyari sa kanila, ano man yung ganap nila, nandun ka eh. Mula sa small things, yung makikita mo sila pag may salo-salo. Kunwari, nakikipalakpak ka lang, send Gcash. Ano pa nun? Ano ba yun yung hindi pa uso yung Gcash eh, mga money padala. Yung Western Union. Western Union. Oo, masaya kapag may resibo ka ng Western Union na naipadala mo. Habang nanonood ka sa kanila. Wala pang Western Union dati passbook pa. Hindi ko naman inabutan yun. Anong taong ka ba pinanganak? Huwag ka lang bulgaran. Sinasabi ko lang may mga gradients to things. Ako nun, ganun. Tapos parang, I think,
yun nga, yung good thing about it is yung may mga sakripisyo talaga tayong ginagawa. Na ang una talaga nako-compromise is the goodbye. Pero sumusugal ka sa sarili mo na, hindi, para sa inyo to, masakit. Yun yung masakit na may hope. Yung masakit na may hope, yung sakit na may tapang, at saka may faith na. Kasi parang feeling mo, hati yung puso mo nun eh. Umalis ka, at least sila sama-sama sila dito. Eh ikaw mag-isa ka dun. Masakit sa kanila kasi nasanay silang nandyan ka. Mahirap at masakit sa'yo kasi bukod sa nasanay kang nandyan sila, mag-isa ka lang dun. Pero ako, just to add to that, no, yung sakit ng goodbye in that context is, nasabi mo to kanina, yung sana sama-sama na lang tayo. Masakit yung goodbye na yun kasi walang ibang option. Parang talika in that moment na you had to go. Parang, could there have been a way na hindi ko kailangan umalis. Pero kailangan ko umalis kasi wala tayong ibang option. And then that's the reality of life. Kaya masakit na yung goodbye because of distance. Pero masakit din kasi yung goodbye because of reason. Why you are doing it to begin with. Yun. At iba yon. Iba talaga yon. Kasi tapos parang, pag naiisip mo, no, tama ka eh, kahit anong klase ng goodbye masakit. Magbigay pa tayo ng example ng goodbye. Common. When your loved ones na, sabi nga, nung nangailangan ng angels, kinuha sila. So, when they passed. Okay. When they passed. Sobrang lalo nitong pandemic. Alam mo yung, minsan kahapon may nahanap akong friend sa Facebook. Nakita ko siya, na-backtrack ko yung mga post niya. Kasi yung dad niya passed on. Tapos parang may isa siyang comment doon. Parang that's the first Christmas na wala yung tatay niya. Parang sabi niya, sana all kumpleto ngayong Pasko. Correct. Alam mo, yun yung goodbye, lalo nung pandemic. Biglaan eh. Pag na-check-in ka na, at doon ka inabot, there's no way na makikita mo sila, makakasama mo sila. Ganun din dun sa idea na ngayon kasama mo siya, tapos hindi mo masabi kung makakauwi ba sila, or, kasi di ba, hindi mo nga alam eh. Meron din yung mga nagkasakit, tapos matagal mong nilaban, pero alam mo talagang hanggang dun lang sila. Masakit yung goodbye na yon, pag iisipin mo, sakit talaga. Kahit sinong nawala ng mahal sa buhay na nakasanayan mong nandyan, sobrang sakit. Saka paano ba yung magandang term? I-appease. Para mahirap i-console, yung mag-console to that moment, kasi parang permanent kasi yung loss eh. Yes. Very, very permanent siya. Ang hirap hanapan ng parang good thing. In that sense, kasi you're gonna have to struggle with that for a long time. Pero if I were to ask you, and without meaning to make the conversation toxic, how do you find good in that context of goodbye? Ako, I have my idea, pero what do you think? Ako, alam mo, meron akong friend, super close friend ko siya. Yung daughter niya nawala at the age of 8. Sobrang close sila, sobrang, alam mo yun, sabi mo nga, walang tamang paraan para ma-comfort yun kasi no one will ever move on from it. Alam mo, ang sabi ko na lang sa kanya, at least, hindi niya na masasaktihan kung gaano ka-cruel yung mundo. I don't know kung tama yung idea na sinabi ko na yun, pero parang feeling ko lalo ngayon na nakikita ko yung, alam mo yung karahasan? Sabi ko sa kanya, at least yung anak mo, hindi niya na mararanasan. Maaga siyang nandun, naglalaro sa heaven. Kasi pag nandun ka na sa sitwasyon na paano mo i-console yung isang tao o yung sarili mo, ang hirap eh. Hindi mo alam kung paano. Tama ka nga eh. Pag sinasabi mo, hanapan mo nga ng good yung nangyaring yun. Yung iba, mahirap pa din, pero parang ang dali lang isipin. Matagal na siyang may sakit, tapos nawala siya. Di ba parang ang daling sabihin na, at least di na siya mahihirapan. Ang dali sabihin, oo, pero ang sakit. Pero what if doon sa taong talagang nakaramdam nun? Oo, at saka yung feeling na, parang hindi na siya mahirapan, pero ikaw may kabig sa puso mo na, titiisin na lang natin yung hirap, at least magkasama tayo, nakikita kita, nahawakan kita. So, ang hirap. Pero, and that's very innate to the Filipino culture, no? Parang this is parang setting aside yung goodbyes, no? Parang Filipinos are normally able to parang thrive in adversity, na parang okay lang basta magkasama tayo sa isang bahay, kahit magdildil tayo ng asin, okay lang. Pero pag nawalan sila, ang sakit nun kasi wala sila sa buhay, nawalan pa sila from life. Diba?
ako naman, iba yung perspective ko. Parang, I've struggled with this for a long time. I had friends that, that have gone away. I had also people in my life na hindi naman sila nawala, pero nailayo sa akin. And sa sobrang sakit ng mga losses na yun, I felt like, hindi siya death, pero the feeling is similar to death. Parang humihinga ka lang, pero hindi ka buhay. Parang tinapyasan ng parte ng puso mo. Oo nga, yung parang rip feeling na... Or para siyang feeling of squeeze sa gut mo na parang hindi mo ma-contain. Alam mo yung hindi siya masakit eh. Hindi siya masakit yung pakiramdam, pero para siyang discomfort na hindi mo ma-figure out kung nasaan siya. Ganito ko siya tinignan, and it took me years to understand. Parang, so not rather understand, pero to try to look at it in a different way. There was parang, I have parang may nabasa ako or napanood akong story about a certain celebrity na namatayan ng nanay. He was promoting like a musical, a movie. Nabuto ko na yung pangalan nabuto ko na kung sino yung celebrity. Tapos sa pag-usapan lang nila yung nanay niya, kasi the celebrity was paying tribute doon sa writer of the whole movie, at tribute din sa nanay niya, parang bilang artist din yung nanay niya. Sabi niya, how do you cope with the death of your mother? Sabi niya, ayokong mawala, in shorter terms, no, ayokong mawala yung feeling na wala sa akin yung nanay ko. Sabi niya, bakit? Kasi it reminds me na mahal ko siya. Oo. Na okay lang sa akin na maramdaman ko yung sakit ng pagkawala niya kasi ito na yung pagmamahal na hindi ko na mai-express towards that person kasi wala na siya. So, kung hindi ko na ma-express yung love na yon, I'd rather keep the pain and live with it. Kasi ganun ko lang mararamdaman yung pagmamahal eh. Pero hindi ko na siya mai-express. Alam mo yan yung sabi ng boss ko. Lagi ko yung naririnig sa boss ko. Nung nawala si nanay, nawala yung nanay niya, sabi niya talaga, ayaw niyang mawala yung pain na yon. Kasi that pain connects him to her. Kaya gusto niya maiwan lang yung pain na yun sa puso niya. Kasi yun yung reminder niya. Kasi wala na kumbaga. Kaya, alam mo yung tama ka yung parang rip feeling sa puso mo. Yung squeeze of the gut. Parang gano'n. Pero, kailangan mong humanap hindi humanap eh. Kailangan mo talagang bumangon kasi buhay ka. Hindi ka naman nakasaksak sa saksakan na pwede kang bunutin tapos Hindi ka remote controlled parang tool eh. Tao ka eh. Di ba? Ang robot, pwede mong gawin yan. Tanggalan mo ng paa yan, gagalaw yan. Basta may enough mechanics in the tool para gumalaw siya. Pero tao tayo eh. Tanggalan mo ko ng importanteng tao sa buhay ko. Masakit yan. Oo, alam mo yung sa example na sinabi mo, yung hindi naman namatay pero nawala sa'yo. Siyempre, alam ko yung kwentong yan. Alam mo na sobrang sakit yung naramdaman mo? Nag-radiate siya sobra sa aming lahat sa bahay. May ganong effect. Alam mo ba na dumating pa sa time, ito lagi ko ito sinasabi kay kuya. Sa sobrang alam ko kung gaano kasakit yung nangyari sa'yo, sa lahat ng gagawin ko, o sa lahat ng gagawin mong medyo ikaw yung mali, ikaw yung medyo kinulang sa ganito, yung understanding ko sa'yo nanggagaling dun sa, shit, nawalan to ng ganito eh. Walang makakapantay dun sa sakit na yon. So, dun ako humahanap na understanding. I guess parang as a human or bilang tao, bilang pamilya, siguro kahit din sa ibang tao, lalo kung mataas yung emotional intelligence mo. Pag nakahanap ka ng isang tao na ganito yung pakikitungo sa'yo, at some point, pero hindi ko sinasabing i-abuse mo or whatever, at least, lawakan mo lang yung space sa puso mong unawain. Empathy. Yes. Kasi feeling ko yan yung sinasabi nila na tignan mo kung saan nanggagaling yung tao. Kung saan nanggagaling yung hate niya, o yung fears niya, yung pagiging avoidant niya for some reason. Parang, yun, yung katulad sa sample ko sa'yo na gano'n. Siguro ang nakikita ko dyan, kung wala man, I think, walang so good about that goodbye dun sa in-explain mo. Good about na lang, or good para na lang dun sa ibang tao. Kasi, mas natuto sila, o kami, mas natuto kami umunawa, mas natutong magmahal, mas matuto. Kasi yung pain na naramdaman mo from that goodbye is nire-respeto ng mga tao sa paligid. Lalo yung mga tunay sa'yo. Diba? Ako naman, I was trying to find good in that. And maybe this is the first time that I'm speaking of about that. Parang yung unang good na discover ko out of that quote-unquote goodbye is na-rediscover ko yung sarili ko in such a way na this is me at my lowest, and ano yung mga bagay na
madi-discover ko out of the lowness of the situation, for example. And I have to admit na sa sobrang baba ko, I lost objectivity in life. Oh. Na parang I kept on blaming people. And I'm not saying na walang kailangang isisi, pero always yung emotion ko towards blame, towards hate. At sobrang lambot ko talaga noong mga time na yun. But more importantly, no, nung naranasan ko yung this is not even goodbye. I did not even have a chance to say goodbye. So it was a goodbye. It was goodbye forced into me. Pero at the same time, it keeps me grounded. It keeps me grounded in such a way na the distance and the time and distance reminds me to check myself. How much do you love that person? Do you lose the love with distance over time? Or do you keep revisiting the love? Pag hindi mo na nire-revisit yung love na yon, that's when you lose the good and goodbye. Kasi you're essentially erasing away the person. Next, on In the Right Corner with Almira Shil and Kuya Dwayne. I keep revisiting. Like for example, ito yung may mga taon na nung nawala sa kanyang person na yon, I go to places na common sa amin. Like for example, meron kaming restaurant na kinainan. Ang order niya, milkshake, pizza, spaghetti, cake. For like 4 or 5 years, pupunta ako sa same restaurant, yun ang in-order ko. Just to revisit the love. Gusto ko hanggang sa mawala na ba yung power nun? Is it the epitome of feel the pain until it loses its power? Not really. Not to lose its power, but parang, it's more like, i-ingrain sa akin yung pain. Pero not because it's painful, but because it's a sticky note.